Akala mo normal lang ang ilang ginagawa mo araw-araw, pero posible palang sinisira nito ang mata mo nang hindi mo namamalayan. Hi mga idols, ako si Doc Doms, a board-certified ophthalmologist and a retina specialist. Disclaimer lang, ang video na ito ay for educational purposes only at hindi kapalit ng pagkonsulta nyo sa inyong ophthalmologist. Araw-araw ginagamit natin ang ating mga mata mula pagkagising hanggang sa matulog. Pagmulat pa lang kagad ng mata ay cellphone na kagad ang ating hinahawakan. Tapos sa trabaho, pagko-computer, tapos manonood ng videos, tapos magsuscroll sa social media, tapos nagmamaneho, pati sa pagbabasa, halos walang pahinga ang mga mata natin. Pero ang problema, maraming habits na ginagawa tayo na kala natin ay normal lamang. Pero posible palang makasira ito ng dahan-dahan sa ating mga mata. Simulan natin sa pinaka-common na ginagawa natin, ang pagse-cellphone sa madilim na lugar. Ilang beses mo na bang nagawa ito? Yung nakahiga ka sa gabi, nakapatay ang ilaw at nakatutok ang cellphone sa muka. Nakakabulag nga ba ito? Actually, wala namang matibay na ebidensya na pwede itong makabulag. Pero hindi ibig sabihin ay pwede nyo na itong gawin palagi. Dahil kapag gumagamit tayo ng cellphone sa madidilim na lugar ay mas mabilis na papagod ang ating mga mata. Dahil mas nakatutok ang contrast or yung ilaw ng cellphone sa ating mga mata at madilim ang ating mga paligid. Resulta, mabilis na pagsakit ng ulo, pagkapagod at pagkatuyo ng ating mga mata. Kaya kung feeling mo na sumasakit yung ulo mo pagkatapos mong mag-cellphone sa gabi ay hindi ka lang nag-i-imagine. Dahil totoo talaga ang epekto nito sa comfort ng ating mga mata at ulo. At related naman dyan, pag-usapan naman natin yung matagal na pagbabad sa cellphone kahit na maliwanag. Dahil ngayon halos lahat ay nakascreen at digital na. Mapa sa trabaho, sa pag-aaral, pati entertainment. Ang problema, habang nakatutok tayo sa mga malapitang gawain tulad ng pagse-cellphone, ay mas madalang ang pagkurap natin. Normally kasi ay kumukurap tayo mga 15 to 20 times per minute. Pero habang nakafocus nga tayo sa malapit tulad ng pagse-cellphone, ay pwede itong bumaba sa kalahati na pwedeng mag-cause ng pagdadry or mabilis na pagtuyo ng mga mata. At kapag nag-dry ang mata ay pwede makaramdam ng paghahapde, pagkairita, pamumula, pagluluha, at minsan parang paglabo. Kaya kung feeling mo parang pagod na pagod ka sa maghapon kahit wala ka namang ginawa at nag-cellphone lang, ay pwedeng dahil napapagod na ang iyong mga mata. Isa pang very common habit na ginagawa natin ay yung pagkusot ng matindi ng ating mga mata. Marami kasi sa atin na parang reflex na ang pagkusot ng kanilang mga mata kapag ito'y nangangate, napapagod, or inaantok. Pero alam mo ba, ang sobrang pagkusot ng ating mga mata ay pwedeng makasira nito. Bukod sa posibilidad na magkaroon ng irritation at infection, ay pwede kang magkaroon ng tinatawag na keratoconus, na kung saan kada kuskus mo ay pwedeng mag-cause ng pagnipis ng cornea at mag-iba ang shape or hugis nito, na pwedeng mag-cause ng pagkalabo at sa mga severe cases ay pwedeng mag-cause ng pagkabulag. Isa sa mga associated risk factors nito ay ang chronic na eye rubbing or matagal na pagkuskus ng mata. Kaya kung makate ang iyong mga mata ay iwasan mong kusutin ito dahil pwede itong mag-cause ng mas malalang problema. Isa pang madalas nating ginagawa ay yung pagpatak ng eye drops na hindi naman binigay sa inyo ng inyong mga doktor. Kapag namula ang mata, bili kagad sa botika ng anti-redness or mga pamatak na binigay ng kapitbahay or sikat online. Ang problema kasi ay hindi lahat ng eye drops ay safe gamitin at walang eye drops ang kayang magpagaling ng lahat ng sakit sa mata. At yung ibang mga pamatak, kahit ginagamit talaga ito para sa mata, ay mga merong side effects. Kaya importante na ginagamit lamang ito sa tamang sakit at tamang frequency or dalas ng pagpatak para hindi ito makasama sa inyong mga mata. Kaya hindi porket gumaan yung pakaramdam nyo after nyo magpatak ng gamot na hindi naman nireseta sa inyo, ay magiging okay na ang lahat. Mas mabuti pa rin na nagpa-check up kayo para mabigay ang tamang gamot pati yung tamang frequency or dalas ng pagpatak nito. Isa pang pwedeng makaapekto sa inyo ay yung hindi nyo pag-update ng lumang salamin ninyo.
Marami kasi sa atin ang matagal nang ginagamit ang kanilang mga salamin at hindi na nagpapacheck up para ma-update ang grado nito. Ang iniisip nila ay malinaw pa naman ito para sa kanila o di kaya nakakakita pa naman sila. Pero yun pala ay mas madalas nang sumasakit ang kanilang ulo, nahihilo, at sumasakit ang kanilang mga mata. Ito ay dahil hindi na sakto ang grado ng salamin mo sa pagtaas ng grado ng mata mo. Although hindi naman ito makakasira talaga sa iyong mga mata, pero pwede itong mag-cause ng mas mabilis na pagkapagod nito, pagsakit ng ulo, at pagkahilo. Kaya importante na kahit every 6 months ay magpa-check up kayo. Hindi para parating palitan ang inyong mga salamin, kundi para malaman kung kailangan na itong palitan. Dahil hindi naman ibig sabihin na 6 months pa lang ay kailangan na itong palitan. Pwedeng hindi pa naman, pero at least mache-check kung updated ba ang grado ng salamin nyo sa grado ng mata ninyo. Isa pang madaming gumagawa ay yung pagtiis ng kanilang paglabo ng paningin. Maraming tao ang magsasabi na okay lang yan, pagod lang yan, baka pag pinahinga ko to ay babalik na ang paningin ko sa dati. Pero tandaan nyo na ang paglabo ng paningin ay isa lamang simptomas at hindi ito diagnosis. Pwede itong simpleng grado lamang, pero pwede rin itong malalang problema na pwedeng mag-cause ng pagkabulag sa huli. Ang problema, kapag mas matagal mo itong tinitiis, ay mas matagal ding nalalaman kung ano ba talaga ang iyong sakit. At mas natatagalan ang pagbigay sa'yo ng tamang management. Na pwedeng kapag sa huli nakita ito, ay wala na palang magagawa. So mas mainam na nagpapacheck up kayo regularly para nakikita ito habang maaga pa at magawa ng paraan kung kinakailangan. Isa pang delikadong hindi natin ginagawa sa mata ay yung pagsuot ng sunglasses kapag tayo ay lalabas sa araw. Maraming hindi nagsusuot ng sunglasses dahil akala nila ay parang pang-fashion lamang ito. Pero may silbi talaga ito dahil kaya nitong i-block ang UV rays na ine-emit ng araw. Kapag masyado tayong na-expose sa UV rays ng araw, ay pwede itong mag-cause ng damage sa ating mga mata. Kaya kung madalas ka, lalo na kung ang trabaho mo ay ang mabilad sa araw, ay dapat na poprotektahan mo ang iyong mga mata sa pamamagitan ng pagsuot ng mga sunglasses na may UV protection. Para naman doon sa mga contact lens users, ay makinig kayo. Isa ito sa mga pinakadelikado kapag mali ang paggamit mo nito. Yung iba ay natutulog kahit suot pa nila ang kanilang mga contact lens. Ang problema, kapag natulog ka ng may contact lens, ay bumababa ang oxygen delivery sa iyong mga cornea na pwedeng mag-cause ng pagtaas ng risk ng infection at ulcer. At ang corneal ulcer ay hindi simple lamang dahil parang sugat ito sa cornea na kapag hindi nagamot ay pwedeng mag-cause ng permanenteng paglabo at pagkabulag. Isa pang madalas nating ginagawa na hindi maganda para sa ating mga mata ay ang pagpupuyat. Although hindi naman ito sinisira ang ating mga mata directly, pero pwede itong mag-cause ng mga ibang simptomas. Dahil kapag mas kulang tayo sa tulog, ay mas madaling pagod ang ating mga mata, ang mabilis na pagtuyo nito, at minsan ay mas sensitive ito sa mga ilaw. Kaya kapag lagi kang puyat, ay mas madalas mong maramdaman na mas pagod ang mata mo at pwede kang makaramdam ng eye twitching or yung pagninig ng mga muscles sa paligid ng iyong mga mata. Bukod sa pagtulog, ay pwede ring makaapekto kung hindi tama yung kinakain mo. Maraming nagtatanong kung meron bang pagkain na pwedeng magpalakas ng ating mga mata. Totoo naman na importante ang balanced diet para sa overall eye health natin. Pero hindi ibig sabihin na kapag kumain ka ng carrots every day, ay lilinaw ng lilinaw ang iyong paningin. Ang importante ay balanced nutrition. Especially yung mga pagkaing rich in vitamins at antioxidants. Ngayon, pag-usapan naman natin yung lagi nating ginagawa, nakala natin harmless. Yung pag-ignore sa mga warning signs. Yung kapag nakakita ka ng mga floater sa paningin na biglang dumami, lumaki, may parang flash ng ilaw sa paningin, ang sasabihin mo, ay, mamaya na. O kaya, yung kapag biglang lumabo yung paningin mo, tapos sasabihin mo, ay, pagod lamang ito, itutulog ko lang. Baka luminaw ulit.
Yung ilang linggo na namumula yung mga mata mo na may kasama ng paglabo pero hindi mo pa rin pinapatingin, ay magdalawang isip ka na. Tandaan nyo na maraming sakit sa mata na maganda ang outcome kapag mas maaga itong nakikita. Actually, pagdating sa mata, bawat oras minsan ay mahalaga. At gusto kong tandaan ninyo na hindi porkit wala kayong nararamdaman sa inyong mga mata, ay feeling nyo okay na ito. May mga sakit kasi sa mata na sa simula ay tahimik lamang. At kapag nagkasintomas na, ay late na pala. Kaya napaka-importante ng regular eye examination. Kahit at least once a year lamang ay dapat nakikita ka ng iyong ophthalmologist. Lalo na kung ikaw ay high risk na magkaroon ng sakit sa mata, tulad ng kung meron kayong family history ng malalang sakit sa mata, high blood, diabetes, or kahit history ng gumagamit ng salamin or mataas ang grado sa mata. Mga ka-idol, maraming ginagawa tayo araw-araw na akala natin ay harmless sa ating mga mata. Pero minsan, ang mga munting habits na ito ay pwedeng mag-cause ng malalang problema. Kaya importante ang regular eye examination. Dahil ang mga mata natin ay minsan tahimik lang. At kapag naghintay ka pa ng simptomas na may maramdaman, ay minsan ay huli na ang lahat. And that's it for today's video. Sana may natutunan kayo at mas naintindihan nyo kung paano nyo mapoprotektahan ang inyong mga mata. Kung may questions kayo, ay comment lang kayo below at baka masagot natin ang inyong mga katanungan sa susunod na episode. Don't forget to like, subscribe, and follow for more eye and medical contents. Again, this is Doc Doms, your idol. See you on the next video at ingatan natin ang ating mga paningin.